yung iniimbitahan? Ano ho, yung bawat tao, di ba? Yung bawat tao, ano ho, binigay niya itong mga ito, pinatay. Pinatay, pagkatapos pinatay. Yung mga tao na iniimbitahan sila na hindi literal na kasalan, kundi makinig ng salita ng Diyos, Word of God. May mga ipinadala ang Diyos para sabihin yung Word of God sa mga tao, pero hindi sila naniwala. Ano po, kundi pinagpapatay nila itong mga ito. Di ba may mga propetang pinatay? Kagaya ni Isaiah, hiniwa yan, nilagalit yan. Sa mga apostol, sila Pablo, diba, pinuputan ng ulo sa Roma. Si Pedro, kitanda-tanda na, pinitin ng patiwari. Meron si Esteban, binato ng stoning. At maraming mga isinugo ang Diyos na pinagpapatay ng mga taong masasama. So yung binabanggit doon, na parang may naligaw na isa, walang ibang pinatutungkulan yon na itatapon daw sa labas, kundi yung unbeliever. Ano? At ang sabi, ginamit na naman yung word na doon na nga ang pagnangalit ng mga ngipin. So may kinalaman yung sa hell. Ano po? Kaya doon sa imbitasyon, nag-i-invite ang Diyos. Bawat tao tinatawag. Paano tinatawag? Sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ano po? Tinatawag tayo eh. Kaya tayo naging member ng church dahil tayo ay naniwala sa Ebanghelyong ipinangaral sa atin. Ayon dito sa ikalawang Tesalonica, bigla nag-sink in sa akin na ang bawat isa sa atin tinawag ng Ebanghelyo. Kaya nga kung mapakinggan ito, dapat na ang tao ay sumampalataya at siya ay magpabautismo. Napakahalaga po noon para mapabilang sa kaharian ng langit. Ang sabi dito sa ikalawang Timoteo, chapter 1, ay, Thessalonica pala, sorry po. 2 Thessalonians yun eh. 2 Thessalonians, ayun, 2:14. Sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo. Paano tayo natawag? Yung mga tao, yung bawat lahi, bawat bansa, paano tinawag? Sa pamamagitan ng aming Ebanghelyo. Through the gospel, through the word of God. Upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. So ito yung pantawag. Ano ho? Nag-i-invite, inilarawan lang dito sa isang ilustrasyon, nag-i-invite ang Diyos ng kaligtasan. Pero yung ibang tao, hindi pinansin. Ito namang iba, attention, refuse to come. Tayo na lang. Tapos, pag nagkasakit, sino tatawagin? Diyos ko. Ay, uuwi din sa Diyos eh. Pag nagkasakit, pag nagka-problema, pag na-stress, sa Diyos pa rin tatawag. Ganito ang nangyayari doon sa tinatawag na handaan sa kasalan na inilalarawan sa wedding. Kasi nga, ang gusto ng Diyos, mapabilang lahat sa kanyang kaharian. Pero may mga taong ayaw mapabilang. Yun yung ayaw makadalo dun sa kasalan. Yun yung binabanggit dito. So ang mensahe nito, marami ang tinawag ngunit kakaunti ang pinili. Ibig sabihin, marami ang nakarinig ng Ebanghelyo. So pag narinig mo, ano ang impact sa inyo? Next time ka na. Okay na? Diba ganon? Sige, kayo na lang. Parang ganon. Sila ang mga tinawag sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Binasa natin kanina. Ngunit kakaunti ang pinili. Dahil itong mga pinili ay ang may mga tunay na pananampalataya. Once na reject ito ng tao, kasi dami-daming religion kasi, hindi naman namin alam kung sino ang sasabihan, kung sino papakinggan. Lahat kayo gumagamit ng Bible, totoo yun. Kasi paraan ni Satanas yun, Satanas gumagamit ng Bible. Nasa ng talata nun? Sa Mateo. Diba tinukso niya si Jesus Christ? Uy, nagugutom. Gawin mo nga tinapay ang bato. Alam niya, nagugutom eh. Gumamit ang ating Panginoong Yesus ng nasusulat. Ba, sumagot si Satanas, nasusulat din naman. Sapagkat ikaw ay iingatan ng mga anghel. Ay, gumagamit din ng Bible. So makikita natin, doon po sa paraan ng pagtawag, marami yung tinawag eh. Marami yung nakakaintindi ng Ebanghelyo. Sasabihin nga nila, alam ko na yan.
naman isinasakatuparan sa buhay. Ngunit kakaunti ang pinili. Yun ang kahulugan. Ano po? Na sumunod. Kakaunti yung sumunod eh. Yung kumbaga yung batas sa kanilang nanalinig nilang batas ng Diyos. Parang masyado kasi Brad mahirap eh. Ang daming patakaran nito eh. Napipigilan kami sa gusto namin gawin. Eh gusto akong gawin eh. Kontra ng kontra yung... Yun nga yung tinatawag na pamumuhay na pagpapakabanal eh. Kasi kung wala ito, at susundin natin lahat ng gusto natin, maaabuso yung katawan, maaabuso yung free will, magiging masama tayo. Kasi hindi natin alam yung mabuti. Samantalang kung sinabi nung salita ng Diyos, makapag-iisip ka, ay oo nga, mali nga ako doon ah. Mali nga ako doon. Bakit? Sino ang nagturo? Ang salita ng Diyos. Kami, speaker lang. Yung lumalabas dito, na sinasabi namin, may batayan yan. Kaya kung mapapansin nyo sa paraan ng ating pag-aaral, hindi kami yung mga bulero. Sa Church of Christ, ang paraan ng pangangaral, may talata. Kasi yung ibang mga nangangaral, mga bulero eh. Pagpapalain kayo ni Lord. Inobola yung mga ano. Pagambag kayo ng malaki mamaya ha. Pero ang concern, yung pera. Wala tayong ganon. Sa atin, salita ng Diyos ang dapat malaman ng tao kasi ang pinag-uusapan dito, usapin ito ng pagliligtas ng kaluluwa. Dapat itama. Yung mga maling nakagis na natin nung una, dapat nakalagay dito, may pamantayan na sinabi ng Diyos. Eh yung iba, duda pa dyan. Eh ginawa lang naman ng tao yan eh. Hindi nyo kasi alam ang history. Kung magre-research ka, yung mga gumawa nito, mayroong binabaan, may gift ng Holy Spirit. Hindi yan basta gagawin kasi kung yan ay ginawa ng taong isusulat ko ganito, magkokontra-kontra yan. Kaya matinawag na Word of God. Kasi sinalita ng Diyos dun sa mga tao na writer. Sino yung mga writer niyan? Matthew, Mark, Luke, John. Yung sa Acts, yung mga writers ng Acts, si Lucas, 1 Corinthians, Pablo, 2 Corinthians. Di ba ba? Kaya marami yung tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Ulit, sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo. Ayun, nag-imbita yung hari. O, magkakaroon ng paghuhukom, kailangan kayong mga maligtas mga tao. Pero, they refuse to come. Yung iba, okay lang yan. Isa lang ako mabubuhay eh. Enjoy ko lahat to. Diba ganun ang katwiran ng iba? Ayun nga eh. Ano ang mangyayari pagkatapos mamatay? Yung life after death. Paano yun? May heaven, may hell. Sa buong panahon ba ng iyong buhay, may inilaan ka ba sa Diyos? Para sa Kanya. Nagdasal lang ako ng nagdasal. Nagsisimba ka ba? Mahalagang magkatipon. Ayun. Huwag natin papabayaan ang ating pagkakatipon. Napakahalaga po nito. Bakit? Dahil maraming inilalabas na aral na dapat nating malaman dito sa sulat ng Diyos, yung Word of God. Dapat malaman natin to ganito pala yun, ganun pala yun. Hindi pwede na hindi na tayo magsisimba. Hindi lalago yung knowledge. Ano po? To this, He called you through our gospel. Ayun o, He called you through our gospel, so that you may obtain the glory of our Lord Jesus Christ. Kinakailangang maisabuhay ng tao para mabago yung kanyang pananaw sa buhay. Tingnan nyo, ang sabi, nagtagumpay na raw ang pangangaral ng Ebanghelyo. At ang mundo raw ay pabuti ng pabuti. Pabuti ng pabuti? Ba't ang dami papatayan? Ba't ang dami nag-aaway? Kung pabuti ng pabuti, ibig sabihin, dumadami pa rin yung masama dahil marami pa rin ang hindi nakakaalam ng salita ng Diyos. Eh, ang daming mga bolero dyan eh, di ba? Dyan sa TikTok, sa Messenger, sa FB, ang galing mga maran. Parang totoo eh. Pero ang totoo nun, inaakit lang yung tao dahil ang pakay yung ambag. Diba? Yung mga pastora, pag nagtakda sa tao, grabe, nakakakilabot. Yan ang maliwanag na pera-pera lang. Ano po? Kaya, paano natin pinapangaral ang Ebanghelyo? Yung iba, inaabuso nito.